Muling iginiit ng Malacanang ang mapayapang paraan sa pagresolba sa isyu ng West Philippine Sea. Yan ang balitang tinutukan ni Rocky Ignacio. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulo Aquino sa report na patuloy na pagpapalawak umano ng inaangking teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Ipinahayag ito ng Pangulo sa report ng pagdating at Calderon Reef ng mga barko ng China na katulad na ginamit umano sa reclamation sa Mabini Reef. Ang Gavin, Calderon at Mabini Reef ay kabilang sa mga sinasabing saklaw ng teritoryo ng Pilipinas sa pinag-aagawang lugar. Ang latest na report na natanggap natin, we are again bothered that there seems to be developments in other areas within the disputed seas. No? Amongst them, para may movement ng ships, the ships that were, well, we're not saying that they are exactly the same ships that were used in Mabini, but there seems to be similar ships at the very least in a feature called yung, Reef Shoal. One is Gavin Reef, the other is Quateron Shoal Reef. Quateron Reef. Quateron is spelled C-U-A-T-E-R-O-N. That's the international name. Quateron is called, we call it Calderon. Okay. So Quateron in yung Gavin Reef. Are these only ships or are there reclamation activities also in these two areas? Yung pictures that I saw were just ships that can be used for reclamation. Pictures pala, no? Wala, unlike Mabini na talagang from nothing nagkaroon na ng biglang geographical feature. Nagsalita ang Pangulo sa harap na rin ng pagtanggi umano ng China sa kautusan ng United Nations Arbitral Tribunal na maglatag ng ebidensya sa kanilang claim sa West Philippine Sea. Git ng Pangulo, mananatili ang posisyon ng Pilipinas sa nararapat na proseso para maresolba ang usapin sa mapayapang paraan. Ang aksyon ng International Tribunal ay batay na rin sa Philippine Memorandum na isinampa nitong March 30, kaugnay ng pinag-aagawang Baho de Masinloc at Ayungin Shoal ng Pilipinas sa China. Meron silang kine-claim, meron tayong kine-claim, merong method that both of us, in essence, when we signed UNCLOS, agreed to, dumaan tayo doon sa proseso, liliwanagin na may base ba yung claim nila o wala. In the same token, naliliwanagin, may base ba yung claim natin o wala. Magkakaroon ng desisyon. Kanino bang claim ang tama o anong bahagi ba ng mga claim ang tama, ano bang bahagi ng claim ang hindi tama. So, lalabas yun for the entire international community. And that hopefully will clarify all of the disputes and will lead to, di ba, parang clear determination na nga of the rights and obligations. Umaasa naman ang Pangulo na susunod pa rin ang China sa International Tribunal bilang signatory ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. So, kailangan na resolution. And yung arbitral track is one of the solutions because both of us and others have said that has conformed to international law. So that is embodied in UNCLOS as a method to settle the dispute. So at the very least, ang makukuha natin dyan, if they rule in our favor, tama yung ating mga claims, then magkakaliwanagan ano ba talaga ang karapatan ulit. Kung sa plaka ng tunog ko, karapatan ng bawat isang Estado at ano mga tungkulin. So, itong undisputed or indisputable fact, gagawin na nga natin, ano ba talaga ang fact? No? That's the minimum. Now, para karapatan nila kung sasama sila o hindi. Inimbita natin sila na pumunta tayo dito para ma-resolve na nga natin na siguradong peaceful way of resolving the dispute. Ngayon, wala naman akong karapatan siguro magsalita sa kanila kung bakit tayo na sumama dito sa method na manigurado tayong mapayapang pagre-resolba ng issue dyan sa karagatan. Bukod sa Pilipinas at China, may inaangkin rin teritoryo sa lugar ang Malaysia, Brunei, Taiwan at Vietnam. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.